Hi, so what's up? Welcome to Mobile Legends! Okay, na natin. 5 seconds till the enemy reaches. Okay, so Fedrin tips as you requested. Okay, so sorry, medyo hulas. Anyways, moving forward. Gusto record ba? Okay. Nagamit ako recorder kasi sira yung recorder ng phone ko. Nagkaano siya. Okay, so ayun. Fedrin tips para sa'yo, Mesh, Ira, or whatever, Sophia. So, okay, so early game rotation, nakadepende kung nasan yung turtle. For example, nasa baba yung turtle, sa opposite side ka magpa-farm. Example, nasa baba, blue first. Isa pang reason bakit blue first, because mas madali siyang patayin kasi sa red buff. Mas malambot siya. Yeah. Okay, so yeah. Kunin mo to. Okay. After mo mag-blue, diretso red ka na. Huwag ka na maghanap ng clash. Huwag mo muna respawn kasama mo. If kaya naman bigyan, then go. Pero if hindi, kung alam mong hindi kaya talaga, then wag na. Kasi mahina pa si Fedrin sa early game since dalawang skill lang yun na i-spam niya. Excuse me. So, ayan. Pagtapos mo mag-red, marami nagtataka dito kung taong bato ba or ipis. Personally, taong bato ako. Kasi sometimes may litho na nag-i-spawn dyan and pwede mo pa siya makuha. If wala nam After mo magbato, pwede mo kunin yung litho. If wala namang litho, pwede ka na dumiretso sa ipis. Okay? Okay, so dito pa lang, pagtapos mo mag-ipis, expected level 4 ka na. Kasi cleared yung blue hanggang dito. Cleared yung jungle farms mo. After mo mag-ipis, pwede mo kunin tong crop na to. Pero if kailangan naman ng nasa lane, yung crab, ibigay mo na lang sa kanya. Okay? Instead, ito yung kunin mo. Jungle creeps ng kalaban. Butike. Then after, kunin mo yung slide. Tambay ka dito sa bush na to. Dito. Ayan. Dito ka mag-abang ng kalaban, mag-abang ng clash. If may dadaan dito na kaya nyo, feeling mo, kaya nyo bigyan. Pag may kasama ka, go. Okay? Excuse me. Having a mild sore throat. Okay. How, ano naman, opposite side naman tayo. Paano naman kung nandito sa taas yung turtle? Red first ka. Bakit? Kasi malaki yung impact ng red buff. Although makunat siya, malaki yung impact ng red buff sa early game. Kasi may extra damage ka na madideal sa mga creeps or jungle farms, hero, ganun. So, for example, nakakuha ka ng red buff, then the enemy decided to invade sa jungle mo. May extra damage ka, like this. Ayun, di ba? Okay, so after mo mag-red, diretso ipis ka. Bakit ipis? Hindi taong bato. Ipis kasi, after mo mag-ipis, taong bato, then if may lethal wanderer dito, pwede mo pa siya kunin. Hindi, sorry. After mag-ipis, kung may lethal wanderer dito, pwede mo kunin. Then, taong bato. Kasi, after mo magtaong bato, magle-level up yung retribution mo. Magle-level 5 yan. However, if wala naman taong bato, lethal wanderer, taong bato ka na lang. Then, diretso, blue buff. Okay? Kasi once na napatay mo yung maliit, kung mag-invade yung maliit ng blue buff, kung mag-invade man yung kalaban, level 5 na yung retribution mo. Hindi ka na mahirapan. And, yun.
Hindi ka matatagalan sa pag-rotate. Kasi if taong bato inuna mo after ng red, taong bato, pupuntahan mo pa tong ipis. Papalayo ka pa sa blue buff mo. Kung mag-iipis ka, taong bato, diretso blue. Mas mabilis ang rotation. Okay? Okay. After taong bato, blue buff, as I said earlier. Yan. After ng blue buff, kunin mo tong butiki na to. Dito pa lang, kung nakakuha ka ng Lethal Wanderer dito, sa blue buff pa lang level 4 ka na. Pero however, if hindi naman, dito sa butiki, level 4 ka na. So, same goes to the other side, yung kanina, yung blue first rotation. Kukunin mo rin tong crowd na to. However, if kailangan nga ng nasa lane, bigay mo na lang. Now, saan magandang tumambay? Kasi 'di ba kanina pinatambay kita dito sa bush na 'yan. Maganda tumambay dito. Basta make sure na hindi ka makikita ng kalaban na nasa lane na to. Bakit dito sa bush na to? Kasi if mauuna ka sa pwesto na to, maho-hold mo tong area na to. Anong meron sa area na to? Dito dadaan yung jungle ng kalaban or mid or roam. Dito aangat yan. Pagtapos mag-clear ng roam sa mid, aangat yan dito. Siyempre, di dadaan yan dito kasi possible gank yan. Possible gank nyo yan. Teritoryo nyo yan eh. Hindi yan dadaan dito. So, dito dadaan yan. Aangat yan dito. Yung jungle naman nila, if nag-blue first, kuha taong bato, red, sabay, puti, ipis. Dito dadaan yan. So, ma-hold mo to. Mako-counts mo sa kampe mo if pwede i-go. Kasi nga, may upper hand kayo. Isa pa, pwede mo i-gank yung kalaban ng nasa lane na to. For example, nag-clear ng creeps. Nahihirapan yung XP lane mo. Pwede mo siya sa launch attack. So, nabubulok. Papalakasin mo yung loob niya na maglalim. So, kumbagat yung kalaban sa bait na yun, pwede mo siya sugurin. Then, sure kill yun. Lalo na sa mga XP laners na naka-vengeance, purify, like Esme, revitalize, ganun. Sure kill na yun. Kasi, level 4 ka na eh. Second, first kill, taunt, tapos second, first kill ulit. Then may ulti ka na. So, marami ka ng CC na may ibabato. Crowd control in short. So, ayun yung early game rotation ko. Yun lang. So, sa itemization naman, ang first, may 3 first core items ako. At yun ay Oracle, Brute Force, War Axe. Oracle for extra HP regen, Brute Force for crowd control reduction and cooldown reduction as well. War Axe for extra HP and stacking damage and sustain. So, sa tatlong item na to, max out na yung CD reduction ng isang Fedrin. So, minsan kadalasan binubuts ko na lang talaga dito is rapid boots. Bakit rapid boots? Baka nagtataka ka. Rapid boots is nabuff ata siya last patch. 65 movement speed, 35% slow reduction. So however, if may continuous damage sa kalaban like Eve, Sicilian, Lilia, Harith, ganyan. Basta yung may mga slow na continuous, counter item dyan is rapid boots. However, if early burst yung kalaban like Kadita, Vexana, mga ganyan, mag CD boots ka. Kasi CD boots dagdag HP. Sorry. Excuse me. Dagdag HP. So, ang gagawin mo dyan, pag mga ganong kalaban na feeling mo mahirapan ka kasi may early burst, malakas yung damage nila in early game, mag CD boots ka na kaagad. Buuhin mo na agad yung boots mo. Okay? Then, ano pa ba?
Okay, isang thing pa. One more thing, kapag naka-CD boots ka, wag ka mag-war axe. Bakit ka mo? Kasi, dito pa lang sa tatlong item na to, capped out na yung CD reduction ni Pedrin. Sa CD boots, may 10%. Sa Oracle, may 10%. Sa Brute Force, may 10%. Okay? So, yun. Ang magandang alternative dyan as a third item, either counter item or Guardian Helmet. Bakit Guardian Helmet? Kasi as you know, may regen yung Guardian Helmet within the clash and without the clash. Mas malakas lang yung heal niya kapag wala ka sa clash. And isa pang thing is mabilis napapakapal ng Guardian Helmet yung gray health bar mo. Ayan o. Mas kumakapal siya kapag naka-Guardian Helmet ka. Ayan o. Napapansin mo ba? Parang mas dumadami yung lines. Yeah. So, ayun. Meaning, kapag mas makapal yung gray health bar mo, mas malakas yung damage ng ulti mo and ng skills mo. So, ayun. And if you're wondering what my two last core items is, it's either anti-burst or counter items usually. But sometimes kasi kapag more on physical damage ang kalaban, and alam ko hindi naman ako mahihirapan kasi master ko na rin hero. Ito ang ina-item ko. Ito ang main item ko. Yan. Ang item na to is for in and out poke. Nakita mo ko minsan mag-Fedrin na dash, first skill taunt sa kalaban, sabay out, dash ulit, first skill taunt sa kalaban, dash, first skill, sabay taunt sa kalaban, then dash out. Ganun. Pinoprovoke ko lang sila para masayang nila yung skills nila sa akin. Kasi dahil sa Guardian Helmet nga, even though malaw nila ako, makapag-heal ako, hindi ko kailangan umuwi ng base. Makaka-rest po ako sa clash anytime. 'Di ba? So, ayun. However, if naman, more on sustain and physical damage, buo ka ng Guardian Helmet and Dominance. Bakit hindi anti-keras? Guardian Helmet kasi is, yun nga, as I said earlier, nagpo-provide siya ng mas mabilis na pagkapal ng gray HP bar mo. Kasi pag nakapag-ulti ka kay Fedrin, for example, bibigyan kita ng example. Pag nakapag-ulti kayo kay Fedrin, may babalik din na HP. Yeah, like that. See that? May mababalik din na HP. So, kayang-kaya mo siya i-sustain with Guardian Helmet. Even though may mga burst type na Pero if, for example, Saber, Lancelot, like that, Alucard, mas more yung mas marami yung physical damage sa skill. How do I explain ba? Parang skill-based hero na physical damage. Skill-based hero like Lancelot, like more on nasa skills nila yung damage, hindi sa basic attack. Parang nasa skills nila yung damage nila. Yun. Doon ka mag-anti-keras. Pero if like hindi naman, like mga isang hero lang, Lancelot lang, huwag ka na mag-anti-keras, mag-Guardian Helmet ka na lang. Then, if may sustain sa kalaban, like Alice, Kalea, Yuzong, something like that, Lapu, ayan, dominance ka. Now, if mage type burst naman, eto, Guardian Helmet and Radiant Armor. Bakit Radiant Armor? Kahit, although continuous, para siya sa mga continuous damage mage, nag-i-stack din siya katulad ng Brute Force. So, mas marami ka natatanggap na magic damage. Mas matagal ka sa clash, mas makunat yung binibigay na magic defense sa'yo. So, ayun. Mas better, for my opinion, mas better siya sa Athena's shield. Depende na lang kung puro magic burst yung kalaban mo. Mas maganda Athena shield doon. Pero yun.
Ano naman, kung may nakatapat kang mga naka Holy Crystal, BOD, eto, balik ka sa dating build. Yan. Twilight Armor. Bakit Twilight Armor? Anti-burst. Yan yung mga nagpapahina ng mga true damage ng kalaban. Like Leslie, Carry. Actually, hindi sa Carry kasi passive niya. Pero, yeah. Ayun. Sa mga naka-Holy Crystal BOD, Twilight Armor. So, ayun lang for itemization. Ano pa ba? Skill management ba? Dali na lang naman. Siguro, sige. Sa skill management ni Fredrin, nagtataka ka bakit malambot Fredrin mo. May passive yan. And yung passive niya nag-work every time na may natatamaan ka ng skill mo. Either jungle creeps yung mga yan, blue buff, butike, red buff, taong bato, litho, turtle, ipis. Madadagdagan ng isang stack dito. Ayan, wait lang. Reset ko yung UI para makita. Ayan. Ito, ayan. Katabi ng retributions. So, yan, madadagdagan siya ng isang stack. Now, yung stack niya na yun, hindi lang yun para sa ultimate niya. Excuse me. Hindi lang yun para sa ultimate niya. Para din yun sa pampakunat ng gray HP bar niya. Yun yung gray, dun din connected yung gray HP bar niya. If naka 4 stack ka, mas malaki yung damage mo. Let's see. Ayan. Papabawas ako para magka-gray HP bar ako. Ayan. See the damage. 4K. Ang maximum cap ng damage ng ulti ni Fedrin is 4K. Wala nang hihigit dun. Kahit dagdagan mo ng BOD whatsoever. Wala nang hihigit dun. 4K lang talaga. However, 4 marks yan 4 marks. Yun yung 4 crystallized na ni Fedrin. Yung 3 lang yung passive niya. Okay. Ay, 4 pala. Ngayon, gawin naman natin 3 lang. Well, ewan ko, bakit 4K? Maybe, mali ako. Or makapal lang talaga yung gray health bar ko. Pero, yun, minsan kasi, hindi siya 4K yung dinidil niyang damage kapag 3 lang yung passive mo. But, maybe I'm wrong. Siguro. Pero, yun. Minsan nararanasan ko kasi. So, ayun. Isa pa, bakit ako nag-in and out? And nasabi ko naman na siguro kanina para masayang lang skills nila, ganyan. And ayun, kung may pwedeng pitasin, then ayun. So, ano ba? Emblem set. Isang emblem lang gamit ko. Ayan, emblem. Ito yung emblem ko. Thrill, Seasoned Hunter, and Impure Rage. Bakit Impure Rage? Kasi whenever na mababawasan ka ng buhay, kapag may tinatamaan kang kalaban sa skill mo or basic attack, may regen ka. So, maganda siya for early game sustain. Kasi, sometimes talaga napopoke ka kapag early game kasi mahina nga si Fedrin sa early game. Yan. So, pag napopoke ka, ayun, may dagdag HP ka, maganda siya. Kasi naka-oracle ka eh. May dagdag HP regen ka. So, yeah. Seasoned Hunter, ano pa ba? Pampabilis ng farm. Siyempre, adaptive attack, thrill. Dagdag damage lang din siya, basically. Yeah. So, ayun. Sa builds naman, pwede ko naman isend na lang to sa'yo. I-change ko yung name nila. So, yun lang. I hope magets mo kasi feeling ko medyo complicated yung mga explanations ko about this tutorial, but message mo na lang sa akin kung saan ka naguguluhan, then I'll try to explain it more clearly. Yeah, yun lang. Good luck.